Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan mang parte ng mundo kayo nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Martes. Ano? Maganda ang panahon. Maliwanag, maliwalas, may ulap ng kaunti, pero maayos. At tama lang ang temperature, nasa 67 degrees. Mamaya daw po ay aabot ng mga 80, 83. So, okay, tama lang, ano? And then, nararamdaman na ang lamig at medyo nagpaparamdam na ang fall. Maganda po yan dahil on the brighter side ay magsisimula ng magbago ang kulay ng paligid. Magpapalit na ang mga dahon. Ano? Pag nagpapalit na po ang kulay ng dahon, ay siya. Magandang tingnan. At any rate, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Hindi po ako nakapag-vlog kahapon. So, ngayon, at balita ko po ay maraming nangyari nung weekend. Ano? So, atin pong isa-isahin, balita ko ay meron din nangyayari sa Senado at sa Kongreso, pero pag-usapan muna natin ngayon ang nangyari ng Sabado. Nung Sabado ay pinasok ng 2,000 pulis ang lugar ni Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Yan po ang lugar kung saan naandun ang mga kulto ni Kibuloy. Sila po ay mga tagasunod ni Kibuloy. At pinaghihinalaan po ng mga pulisya na naandun din at doon nagtatago si Apollo Kibuloy, yung ating pong self-appointed son of God. And then ang nangyari ay pinasok daw at gustong mag-serve ng warrant ang mga pulis. Sineserve ang warrant kasi po itong si Apollo Kibuloy ay wanted. Wanted po siya. Wanted at pinaghahanap ng batas dahil sa kanyang mga kaso. Marami pong kaso. Non-bailable offenses. So, nagpadala po ng 2,000 na pulis para iserve ang warrant at hanapin si Kibuloy sa 30 hectare na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. So, of course, di pumalag po itong ang mga miyembro. Unang-una pumalag yung mga miyembro, hindi po basta nakapasok ang mga pulis. Siyempre, gagawin ng mga pulis ang kung anong dapat nilang gawin. They have to force their way in. Legal po 'yan, Dapat nga napakasuhan yung mga 'yan ng obstruction of justice, yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na 'yan dahil pinipigil nilang is makapasok ang mga pulis na 'yan na they are armed of a search warrant, o warrant of arrest, So, siyempre, isa pa sa mga pumalag ay itong si mag-amang Duterte, si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. Ngayon, ito po si Rodrigo Duterte ay siyempre tinitira yung kanyang kakampi. Di sabi niya daw, hindi daw iginagalang ng mga pulis ang human rights. They violated the human rights ng mga taong nakatira doon. Ito namang si Sara Duterte ay ganun din, kinukundi na daw niya ang pag-violate ng human rights ng mga pulis sa karapatang pantao ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Well, well. What's new, Hindi na po bago 'yan, Doon po sa pagpasok ng mga pulis nito ay sinasabi nila na overkill. Bakit daw overkill? Kasi 2,000, sobra daw dami, Yung habulin lang naman si Kibuloy. Kung tutusin po, hindi po overkill. Alam mo niyo kung bakit? Nung una pong sinerve ang warrant of arrest kay Kibuloy at police tried to enter the compound of the Kingdom of Jesus Christ. May dala po silang 50 kapulisan. Alam niyo ba anong nangyari? Nahirapan po ang mga pulis.
At ang mga pulis pa ay winater canon ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Isipin nyo ha, mga pulis ang winater canon ng mga miyembro ng KOJC. Aba, only in Davao City. Alam nyo po, noong ako'y kabataan, nakikita ko po ay pulis ang nagwa-water cannon sa mga nagrarally sa Mindiola. Mga pulis ang nagwa-water cannon. Aba, ay ngayon po ay baligtad na at ang mga pulis na ang wina-water cannon. So of course, natuto na po ang mga pulis. Ano? Sabi nila, okay, kulang ang 50. Ito na, 2,000. Okay? 2,000 na ang pinadala. Okay. So ngayon, sinasabi naman ay overkill. Hindi po overkill yan dahil yan po ay dapat laang kung ang mga taong ganyang mga tao ang lumalaban, ay kailangan po ng maraming kapulisan para mapanatili ang katahimikan. Ano? Alright, habang sineserve ang warrant of arrest at hinahanap si Kibuloy. Okay? Ito naman po, tirahin naman natin yung statement ni Rodrigo Duterte. Anong statement ni Rodrigo Duterte? Aba, ay si Rodrigo Duterte ay sinisira daw ng mga pulis ang mga karapatang pantao ng mga KOJC. Alright, isipin nyo ha, baligtad na ang mundo. Nung panahon po ni Rodrigo Duterte, ang mga tao ang sumisigaw na binabiolate ni Rodrigo Duterte ang human rights violate, ang mga karapatang pantao. And then, ang sagot ni Rodrigo Duterte, baliwala sa kanya ang human rights. Kung nanglaban, patayin. Kill, kill, kill. Kaya po, ang dami nang namatay during that time ni Rodrigo Duterte tungkol sa sinasabi niyang drug war. Yan po mga pinatay na yon ay dapat po yun ay binigyan ng pagkakataon sa husgado para maipagtanggol ang kanilang sarili. Pero hindi po, pinatay po. Napakarami po. Sabi po ay mga 26,000 na yun. Kaya po sila ay nahaharap sa ICC. Okay. Ito namang si Sara Duterte. Aba, ay talaga namang unang-unang nagsalita, nagbigay ng pahayag. Ito si Sara Duterte. Aba, talagang ito si Sara Duterte, naiiba. Pag si Kibuloy at yung mga kakampi niya na puro naman may mga kaso, pinagtatanggol po. Napakabilis niyang magsalita. Samantalang ang mga kababayan natin na inaapi at sinasaktan ng China sa West Philippine Sea, hanggang ngayon po ay no comment. No comment pa rin siya. Nitong linggong itong lang na nagkakaroon na naman ng tensyon sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita si Sara Duterte. Basta China, baliwala siya kahit anong mangyari sa Pilipinas. Baliwala para sa kanya. Samantalang itong kanyang si Kapolo Kibuloy, na kaibigan niya, di ba? Isang may kaso ng kung ano-anong heinous crimes ay ipinagtatanggol pa niya. Nagsasalita laban sa gobyerno para ipagtanggol ang kanyang kaibigan na may kaso na heinous crime. Yan po ba ang dapat maging asta ng Vice Presidente? Right? Hindi pa ba kayo natatauhan dyan sa mga taong mga Duterte yan? My goodness. Ay. Tapos, ito daw po, itong hapon, balita ko, ongoing pa to. Itong hapon daw ay nag-issue ng temporary restraining order ang isang husgado sa Davao para patigilin ang ginagawa ng mga pulis. Tingnan nyo, talagang only in Davao.
kung kailan malapit nang mahuli si Kibuloy, saka patitigilin. Patitigilin. Ewan ko, anong mangyayari dyan, malaman natin. Subaybayan natin yan, pangyayari yan tungkol sa TRO, Temporary Restraining Order, ng husgado laban sa paghahalughog ng mga kapulisan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. So, ewan ko. Dapat naman po siguro natatauhan na talaga kayong mga tagahanga ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte. Sana mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip tayong mga Pilipino sa susunod na mga taong dapat nating ilagay sa pamahalaan. Pag-isipan po natin kung hindi tayo din magdurusa. Okay, wag na po tayo magpabudol. Okay? So, hanggang dyan na lang po muna, At bukas ang ating i-discuss naman ay ang pangyayari, palagay ko Diyan it's either sa mga Guo, kay Sheila Guo, o kaya doon meron daw pong budget hearing ngayon, sa Senado. Ng Office of the Vice President, mukhang nagkakainitan po. Alright, so magkita-kita ulit tayo sa susunod. Okay, bye-bye!